sabik sa Diyos. Ngayon, ang paksang tatalakayin natin, una, darating ang araw na tayong lahat ay haharap sa Diyos na lumalang sa atin. At sa araw na yun ng ating pagharap sa Diyos, ay hindi mahalaga kung gaano tayo naging successful sa ating buhay. Hindi mahalaga kung gaano karami ang pera natin o kung gaano kataas ang posisyon natin ngayon sa trabaho o ang ating kalalagayan sa lipunan. Hindi rin mahalaga sa araw na yun kung gaano ka kasikat o marami bang humahangang tao sa iyo o maraming humahabol o nakakandara sa iyo. Ang mahalaga ay ito, katanggap-tanggap ka ba sa Diyos? Sapagkat ang ating papaksain ay ano ang mga taong katanggap-tanggap sa Diyos. At hanguin natin ang ating paksang yan sa aklat ng Mikas, Kabanata 6, talatang 8, na dyan po ay sinasabi, Kanyang ipinakikita sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Kaya dito po ay nakita natin na sa aklat ng Mikas 6, talatang 8 na atin pong binasa, hindi tayo pinababayaan ng Diyos na manghula kung ano ba ang uri ng taong katanggap-tanggap sa Kanya. Dahil malinaw po na ipinakikita po ng ating binasa kung ano ang taong hinahanap ng Diyos. Parang isang tao rin yan na naghahanap ng magmamahal sa Kanya. Parang isang taong naghahanap ng girlfriend o ng boyfriend. Sino sa inyo yun? Naghahanap kayo ng inyong mapapangasawa. Parang gano'n. Naghahanap kayo na makakasama nyo sa buhay. Ganito rin ang Diyos ay may hinahanap na uri ng tao. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong tao dahil wala pong perpektong nanabuhay sa balat ng lupa. May kilala ko, ang pangalan niya ay si Perpekto, isang pastor. Pero hindi siya perpekto. Ang taong hinahanap ng Diyos ay yung taong may pusong handang mamuhay ayon sa kalooban niya. Kaya pag-aaralan nga po natin yung ating naging paksa ngayon, ano ang mga taong katanggap-tanggap sa Diyos. Una po, uri ng tao na katanggap-tanggap sa Diyos, number 1, sila na mga naniniwala kay Kristo. Sino mga naniniwala kay Kristo rito? At sumusunod sa Kanya. At ang batayan natin ay ang aklat ng 1, Kabanata 3, talatang 36. Ano raw po yung uri ng taong katanggap-tanggap sa Diyos? Mga taong naniniwala kay Kristo at sumusunod kay Kristo. Ang sabi ng 1:36, ang naniniwala sa anak, sino mga naniniwala sa anak? Ay may buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan na sinasabi? Yan po ay pasaporte mo para kung ikaw ay mamatay, ang kaluluwa mo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun yung buhay na walang hanggan, na buhay na tataglayin mo pag ikaw ay nasa langit. Buhay na walang kamatayan. Buhay na walang kalungkutan. Buhay na walang anuman pong pain na nararamdaman sa buhay, kundi puro kasayahan. Ngunit, sa pagpapatuloy ng ating pagbasa, ito yung hindi napapansin ng mga nagbabasa. Kadalasan, humihinto na sila dyan, na pag naniwala ka kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan.
tiyak ka na sa heaven. Ngunit, dito sa ating babasahin ay may dinuktong si Kristo. Pagtapos niyang sabihin na ang naniniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan, sabay duktong ng pero. Pero anak ni o asawa ni pera. Di ba? Amen? Titignan ko lang kung ano reaksyon ng ibang natutulog, nakapikit, baka mapadilat eh. Nakadilig siya ng pera eh, di ba? Okay. Sabi, pero, hindi bibigyan ng buhay. Pumreno si Jesus Christ. Oo, naniniwala ka kay Kristo. Bibigyan ka niya ng buhay, pero hindi ka niya bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sino raw yun? Yung hindi sumusunod sa anak. So, sa makatuwid, ang taong kinalulugdan ng Diyos, hindi lang yung naniniwala kay Jesus. Hindi lang yung nagtitiwala kay Jesus, kundi kasama na sumusunod kay Jesus. At ang sabi, kung hindi sila susunod, bagamat naniniwala ka, pag tinanong ka, naniniwala ka ba kay Kristo? Ay, oo naman. Tanungin pa ba yan? Tanungin mo katabi mo, ikaw ba'y naniniwala kay Kristo? Anong sagot niyan? Tiyak yan, sagot niyan, oo. O di, okay na yun, pero hindi po pala sapat yun. Hindi pala nakalulugod sa Diyos na naniniwala ka lang kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kailangan pala ay nakikita sa iyo na ikaw ay sumusunod kay Jesus. Ano ang sabi? Kung hindi ka susunod kay Jesus, kahit naniniwala ka, patuloy kang parurusahan ng Diyos. Nakuha nyo, kapatid, yung sinasabi dyan sa John 3:36. Bakit idinuktong yung pagsunod? Ano ba yung pagsunod? Saan? Sa salita ng Diyos. Sa Bible. Ano kinalaman ng Bible? Ba't pumasok ang Biblia dyan? Because you cannot separate Jesus from the Bible. Si Jesus, ang Bible. Ang Bible ay si Jesus. Siya yung, alam natin, nagkatawang tao, pero ngayon, nasa kasulat na papel na siya ngayon, na meron tayong Biblia. Siya yun. Kaya kung ang Biblia ay hindi mo laging binabasa, mapapahama ka pa din. Bakit? Kasi yung Jesus na tinanggap mo, baliwala naman sa buhay mo eh. Yung Jesus sa'yo hanggang worship lang, pero pag siya na, babasahin mo na, makikinig ka doon sa salita niya, wala kang interest, tamad ka magbasa ng Bible, mas mahalaga sa iyo ang pagsi-cellphone, mahalaga sa iyo ang pagki-Facebook kaysa sa pagbabasa ng Biblia, baliwala si Jesus sa life mo, ang Bible baliwala si Jesus sa iyo. Kahit sabihin mong, di, mahal na mahal ko si Jesus. No. You cannot separate Jesus from the Bible. Siya yan, siya ang nire-represent niyan. Kaya ang sabi dito, kapatid, hindi sapat sa Diyos na alam lang natin ang kanyang salita o ang Biblia. Ang mahalaga ay kung isinasabuhay ba natin ang sinasabi ni Jesus. Yung pong mula Old Testament hanggang New Testament, ang tawag diyan ay salita ng Diyos, Biblia. At walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang salita. Sabi ng 1:1, talatang 1 hanggang 3. Kung siya ang salita, so lahat ng nakapaloob diyan sa Biblia ay kailangan mong sundin. Pag sinunod mo ang sinasabi ng Biblia, sinusunod mo si Jesus. At yun ang sinasabi sa Bible, sa 1:6 talatang 33, na ating pong nabasa kanina, ang naniniwala sa anak, tumutukoy kay Jesus, ay may buhay na walang hanggan. Pero hindi bibigyan ng buhay na walang hanggan ang hindi sumusunod sa anak.
Saan mo makikita yung utos ng anak? Sa Bible. Kaya nga po dito, malinaw na ipinahayag sa atin na hindi dapat tayo lang po ay alam natin at nakikinig lang tayo sa sermon. Ang mahalaga ay isinasabuhay po natin ang napapakinggan na salita ng Diyos na ipinangangaral at ang nababasa natin sa Biblia. Ano po ang sabi ng Santiago 1, talatang 22? Basahin po natin. Pakikadabit ng katabi mo. Sabi mo, kapatid, maaga pa naman. Dumilat muna tayo. Okay? Basahin natin yan. 1, 2, 3. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, ano daw? O niloloko mo sarili mo. Nakikinig ka lang, pero hanggang pakinig lang. Pag i-apply mo na siya sa buhay mo, never. Isasapamuhay mo na siya, never. Sino naman niloloko? Hindi natin niloloko ang Diyos. Hindi natin niloloko yung mga ngaral. Ang niloloko natin, sarili natin. Dinadaya natin ang ating sarili. Alam niyo po, maraming tao ang mahilig makinig ng sermon. Marami tayong mapapakinggan dyan sa YouTube na mga nagsisipangaral. At marami din mga Kristiyano ang nagbabasa ng mga Christian teachings. At marami din ang nagbabasa ng Bible. Ngunit ang problema, walang pagbabago sa kanilang buhay. Ulitin ko po, marami nagbabasa ng Biblia, nakikinig ng sermon, pero hindi nababago ang buhay. Bakit? Kasi ang tunay na sukatan ng espiritual na paglago ng isang naniniwala kay Kristo ay hindi kung gaano karami ang iyong nalalaman na salita ng Diyos, kundi kung gaano natin ito sinusunod. Pinangaral kaninang umaga ni Pastor Jace. Naku, sana maka-attend kayong lahat sa morning service. Kasi bakit? Ang ganda ng preaching niya kaninang morning. Natouch ako doon. Gumuhit, dumaplo sa puso ko yung pinangaral niya. Kaya sa akin, umattend kayo lahat sa morning service. Kaya di na kayo umattend ng afternoon. Kasi bakit? Ang ganda ng kanyang preaching. Ang sabi niya, hindi ko makakalimutan, kung 3,000 sermon o 52 weeks, bali ilan yun? Sa 52 weeks, sa isang taon, tama ba? O 56 weeks? 52, tama ba? O 52 weeks, 52 Sundays yun, di ba? So 52 sermons. Hindi ang batayan na ayos ang relasyon mo dahil nakikinig ka, nakapakinig ka ng 52 sermons. Pero sa 52 na yon, ilan doon ang isinabuhay mo? Nung marinig ko yun, naku, nagsisi agad ako. Panginoon, patawarin mo po ako. Bakit po ka mo? Sapagkat kinakailangan, alam niyo po, pag tayo nakikinig ng preaching ng God's Word, hindi mo pinapalagay sa sarili mo, pastor ka, bishop ka. Hindi. Bukas ang puso mo. Lahat, kahit rebuking ka. Amen? Hindi yung exempted ka na. Hindi ako makikinig dyan. Alam ko ng Bible eh. Di ba? At ako, pastor ako. Head ako ng church na to. Hindi na. Hindi. Makikinig ka. At kadalasan na-realize ko, nakita ko, naku, marami pala doon na hindi ko na isabuhay. Sa 52 weeks na yun, kinuwenta ko, habang nakikinig ako, ilan doon ang mga naisapamuhay ko. Kasama na yung mga pinangaral ko. Di ba? Umiyak ako sa Panginoon kaninang morning. Kung mag-a-altar call nga lang yung si Pastor Jace, ako unang pupunta sa harapan magpapatira pa eh. Nakinig po ba tayo? Ngayon, tinatanong ko kayo, sa 52 sermons, so 1 year kayo nakapakinig, ilan doon ang isinapamuhay mo? Pinatotoo ko yan para hindi naman sabihin ninyo, para bagang kami ay banal o kami bungal. Hindi po.
kami rin ay tao rin katulad niyo. Kung kami natututong mag-humble, dapat kayo din natututong mag-humble sa harapan ng Diyos. Habang nakikinig, naintindihan niyo po ba ang aking sinasabi? Kaya dito, ang sukatan ng espiritual na paglago ay hindi kung gaano karami ang ating nalalaman. Ay, yabang-yabang mo pa. Nagpakilala ka sa isang baguhang mananampalataya. Sabi mo, Brad, ilang taong ka nang nakakilala sa Lord? 2 years po. 2 years ka pa lang. Ako, 35 years na. Yabang mo. Akala mo, galing mo ha. 35 years na. May mga ganun minsan, di ba? Parang yung mga baguhang dumadalo sa church, ang tingin nila, di ba? Bago ka pa lang. Ako, matagal na ako. Hindi yun ang sukatan ng paglagong espiritual. Yung bago ka pa lang o matagal ka na. Hindi po yun eh. Ang sukatan, ilang sa mga sermons mo, dapat pag may nagtanong sa inyo, ilang taong ka na kay Lord? Hindi po. Tatanungin ko rin po kayo. Ilang sermons na po napakanggan nyo? Ang taga-tagal nyo na pala kay Lord. Ilang sermons na po napakanggan nyo? Ang dami no! Yabang pa, no ha? Yung mga hindi mo pa napakinggan, ay napakinggan ko na. Sinasabi pa. Tapos, isabay mo yung tanong, sa mga napakinggan nyo, ilan po doon ang isinabuhay mo? Yun, babalik sa kanya yun. Mamumutla siya ngayon. Kasi bakit? Sapagkat hindi yung tagal mo kay Lord ang importante. Ang importante ay sinusunod mo ba ang salita ng Diyos na naipangangaral. Diba? Isipin ninyo, kung may sakit kang malubha, at pumunta ka sa doktor, at binigyan ka ng reseta ng doktor, tapos binasa mo yung reseta, na paulit-ulit mo itong binabasa dahil kinakabisado mo. Di ba gano'n? Pag galing ako sa doktor, napacheck up ako sa cardiologist ko, binabasa ko paulit-ulit yung reseta sa akin. Kinakabisado ko ang pangalan ng gamot at ilang beses ko itong iinumin sa isang araw. Nakasulat kasi yun sa reseta. At kadalasan, ini-screenshot pa natin sa ating cellphone para hindi natin makalimutan yung oras ng pag-inom natin. Ngayon, ang tanong ko, gagaling ka ba? Pag ininom mo yung gamot, sumunod ka sa reseta, siyempre, gagaling ka. Amen? Ngayon, kung hindi mo naman ito binasa ng gusto, inunawa ng gusto, at sinunod yung reseta ng doktor, hindi ka sumunod. Ang tanong naman, gagaling ka ba? Hindi, siyempre. Bakit? Kasi hindi mo sinunod yung reseta ng doktor. Ganito rin, kapatid, sa salita ng Diyos. Pag ang salita ng Diyos ay hindi mo sinusunod, kapatid, nakikinig ka lang sa pangangaral, hindi mo ito isinasapamuhay, hindi gagaling ang kaluluwa mo. Hindi gagaling ang iyong espiritual na pamumuhay. Nagkakaunawaan po ba tayo dyan? Kaya dito nakita ko, hindi interesado ang Diyos kung ilang beses mo nang nabasa ang Bible. Bisan magmawala ka pag tinanong ng pastor, sino sa inyo naka 50 times ng pagbabasa ng Bible? Bo, taas na kami, tingin pa siya, wala siya lang, sigat siya. Hindi interesado ang Diyos kung naka 50 times ka. O kaya, ilang sermon na napakanggan mo, volunteer ka pa. Ako po, 1,500 sermons na po, napakanggan ko, yabang, ano ha? At ilang talata ang nakabisa mo. Hindi interesado ang Diyos doon. Saan interesado ang Diyos? Interesado ang Diyos kung pinatawad mo na ba ang kapitbahay mo. Ang dami mong kabisa sa Biblia, basa ka ng basa ng Bible, tapos meron kang kaklase na hanggang ngayon hindi mo binabati. May kamag-anak ka na hanggang ngayon magkagalit kayo. Ang tagal na ng panahon.
Anong saysay ng pagbabasa mo ng Bible? Anong saysay ng ilang sermon ang iyong napapakinggan? Anong saysay na marami ka, kapatid, na kabisado na talata sa Bible? Pero hanggang ngayon, hindi pa kayo nagre-reconcile ng papa mo at mama mo. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nagre-reconcile ng kaibigan mo. Hanggang ngayon, may tanim ka ng sama ng loob sa church leader mo. Hanggang ngayon, kapatid, nag-iiwasan kayo ng mga kakilala mo. Useless ang lahat ng yun. Bakit po kamo? Dahil tinuturuan po tayo sa aklat ng Efeso 4, talatang 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Anong sabi sa Bible? Maging mabait kayo. Sino mga mabait dito? Tasan kami ng mga mababait. Isa lang, dalawa lang, nakita ko tatlot kalahati. Sino mga mababait dito? Wala. Uy, wala mabait. Kalapit yung mga katabi mo, mabait ka ba? Mukhang ayaw maniwala nung katabi mo na mabait siya. Ang sabi, maging mabait kayo at maawain at mapagpatawad. Sino mga mapagpatawad? At ang sabi diyan sa Bible, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ni Kristo sa atin. At ikalawa, napakarami mo ngang alam sa Bible, ang dami mo nang napakinggang sermon, manggagawa ka pa, leader ka pa. Ang tanong, mahal mo ba ang iyong kapwa? Simple lang po yan. Mahal mo ba ang iyong kapwa? Anong sabi ng Lucas 6, talatang 27? Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin. Sino mga nakikinig kay Kristo ngayon? Pakiwagayway ang kamay. Ang sabi, mahalin ninyo ang inyong mga... Hindi sinabing mahalin nyo mga nagmamahal sa inyo. Di ba? Mahalin nyo yung taong laging gumagawa ng hindi maganda sa'yo. Sino namang mamahalin? Yung nagmamahal ba sa atin? Yung sweet na sweet ba sa atin? Yung laging hindi tayo nakakalimutan tuwing Pasko? Hindi. Ang mahalin daw natin ang ating mga kaaway. Ano ba ginagawa ng kaaway? Pag may kaaway ka, ano ginagawa sa'yo? Sinisiraan ka. Kasama siya sa kaaway mo. Sino mga siniraan na rito? Taas ang kamay. Sige, naranasan yung siniraan na kayo. Bakit napakamahiyain. Ayan. Ang tanong, pinatawad niyo na ba sila? O, wag sa akin pakikita yung mukha ng taong yan na nanira sa akin. Ano sabi? Kapatid, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti. Ang mga napupuot o nagagalit sa inyo. May kilala ba kayong mga galit na galit sa inyo? Anong gagawin daw natin sa mga taong galit sa atin? Ang sabi diyan ay gawan ng mabuti. Yung taong nagagalit sa iyo. Hindi lang pa siya nagagalit, puot eh. Ibang klase ito. Yung pa sinabing puot, namumuhi sa iyo. Gagawan mo siya ng mabuti. At ano ba kapatid? Hindi batayan na ang Diyos ay interesado dahil marami kang kabisadong verse sa Bible at ang dami mo nang napapakinggan na sermon at marami ka nang nabasa sa Biblia. Ang mahalaga, naging tapat ka ba sa pangako mo sa kapwa mo? Na ipangako ba na sa birthday mo, ililibre mo siya? Tinupad mo ba? Na ipangako mo ba sa kanya na pag nagkaroon ka, papautangin mo siya? Hanggang ngayon, wala pa. Awit 15, talatang 1, at jump tayo sa talatang 4. O Yahweh,
sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Wow, sino raw ang karapat-dapat tanggapin ng Diyos? Yan ang pinag-uusapan natin eh. Karapat-dapat pumasok sa kanyang presensya. Yung maramdaman niya yung hipo at haplos ng Diyos. Habang nagwo-worship, pumapasok tayo, kapatid, sa presensya ng Diyos. Ang tanong, nararamdaman ba yung haplos ng Diyos sa puso mo? Sino raw ang karapat-dapat tumanggap ng haplos ng presensya ng Diyos? Pagdating sa verse 4, sa pangakong binitawan, siya'y laging tapat. Anuman ang mangyari, salita'y tinutupad. Yung ikaapat na uri ng tao na pinapayagan ng Diyos na makaranas ng kanyang haplos ng presensya ay yung taong tinutupad ang kanyang mga pangako sa kanyang kapwa. Marami ka na bang napangakuan, kapatid? Kaya, ang Diyos hindi believe doon sa maraming nalalaman sa Bible. After ang Diyos, sinusunod mo ba ang mga salita niyang ito? Mga example po yan. Na mga utos po ng Diyos yan na dapat nating ipamuhay. Bakit kinakailangan nating sumunod sa salita ng Diyos? Dahil gusto ng Diyos, pagpalain po niya ang ating buhay sa lahat ng ating gagawin. Ano ang sabi ng Santiago 1, talatang 25? Basahin po natin. Tumayo ang lahat ng babae. Girls, please stand up. Baski dyan sa balcony. Pakibasa ng malakas na tinig. 1, 2, 3. Yes, makakaupo na po kayo. Sino raw ang taong pagpapalain ng Diyos sa lahat ng gagawin niya? Sino raw yung ibibless ng Diyos? Lahat ng gagawin ng tao. Pag sinabing lahat, ano ibig sabihin ng lahat? Walang exempted. Sabihin, talagang lahat ng gagawin niya, ibibless, papatnubayan, gagabayan ng Diyos. Ipapresper ni Lord lahat ng gagawin niya. Sino raw ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ng Diyos? Siya raw ay ang taong hindi lamang nakikinig ng pangangaral. Siya raw po yung taong hindi nakakalimot sa kanyang napapakinggang preaching. Naaalala pa niya nung last Sunday preaching kung ano yun, na parang kanina lang nangaral. Ilan sa inyo, nung last Sunday preaching, naaalala niyo pa, hanggang ngayon parang kanina lang na ipangaral yung last Sunday preaching? O nakalimutan na niyo pati title? Hindi ganun. Ang tawag dyan ay nagkakaroon tayo ng spiritual Alzheimer. Para lamang sa mga senior citizen yun. Di ba? Yung Alzheimer na yan. Wala, bata pa naman tayo di ba? Ngayon, ang sabi rito, kapatid, pagpapalain ng Diyos lahat ng gagawin ng isang tao. Kaya, mahalaga pala ang pagsunod, yan ang taong katanggap-tanggap. At sino kaya ang tinatanggap ni Jesus na miyembro ng kanyang family? Tanggap ka kaya ni Jesus na miyembro ng kanyang pamilya? Basahin natin ang Mateo 12, 48 hanggang talatang 50. Yan. Lahat ng lalaki, tumayo, please. Bigyan natin ang pagkakataon ng mga boys to hear their golden voice. Basahin natin. 1, 2, 3. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina
At sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, yun ang aking ina at mga kapatid. Sino raw ang miyembro ng pamilya ni Jesus? Hindi lamang daw si Mary at yung mga kapatid niya in the flesh. Meron siyang spiritual family na kinoconsider. Sino raw yun? Sila na mga sumusunod sa kalooban ng kanyang ama na nasa langit. Saan ba natin makikita ang kalooban ng ama sa langit? Makikita natin yan sa salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po yan. Pag sumusunod tayo sa salita po ng Diyos, lalo na kaya nga iba nagte-take down ng notes. Yung iba ay ini-screenshot yung verse sa Bible. Bakit? Para matandaan nila. At iniisip agad, mula ngayon, susundin ko itong narinig kong pangangaral na to. Isa pa, Mateo 7:21 hanggang 23. Lahat ng senior citizens, 60 years old and above, tumayo. Meron ba akong kaklase rito? Kaklase. Ayan. Marami pala akong mga classmate dito eh. Okay. Mga miyembro ng Senior Citizens Club. Si Andy at saka si Rose. Salamat. Buti dumalaw kayo sa gawain, Brother Andy. Okay. Si Ate Vicky, nandyan pala. Wala si, Sister Dory. Tsaka si Brother Ray, wala. Okay, so basahin po natin ang Matthew 7:21 to 23. 1, 2, 3. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Hindi raw lahat ng tumatawag sa Kanya, Lord Jesus, ay pupunta doon sa heaven pag namatay na. Sino lang daw? Yung mga sumusunod, yung mga gumagawa ng kalooban ng Diyos. Saan makikita ang kalooban ng Diyos? Sa Bible. Kaya ang Bible po ay napaka-importante sa buhay ng tao. At sa pagpapatuloy ng ating pagbasa, verse 22, ano ang sabi? Many will say to me in that day, sa araw na yun, araw ng paghuhukom kasi yan yung kinikwento ni Jesus Many will say to me in mga ngatwiran sila, Lord, bakit kami hindi papasok sa langit? Di po ba nagpropesiya kami, nagturo kami, nangaral kami? At nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu, nagpray kami for deliverance sa mga tao. At gumawa kami ng mga kababalaghan, marami ang gumaling sa mga pinagpipray namin. At sa pangalan, gumamit ang pangalan ni Jesus. Verse 23, and then, ang sabi ni Jesus, I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Depart from me. You who practice lawlessness. Kayo na hindi sumusunod sa aking batas. Sino raw ang papasok sa langit? Hindi porke nangangaral ka, papasok ka sa langit. Hindi pwede nagpo-propesiya ka, papasok ka sa langit. Hindi nangangahulugang ikaw ay nagpapalayas ng masamang espiritu sa katawan ng tao, papasok ka sa langit. Kasi akala natin, may mga albularyo na nagpapalayas ng demonyo, akala natin, talagang sa Diyos yun. Sa Diyos. Sabi ni Jesucristo, hindi lahat na nagpapalayas ng demonyo at hindi lahat na nagpapagaling. Sino raw ang papasok sa langit? Siya lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Siya na sumusunod saan? Sa Biblia. Tandaan niyo po kapatid, kahit perfect ang attendance mo rito sa church,
Kahit sabitan ka namin ng medalyon o bigyan ka namin ng diploma, perfect attendance sa Sunday worship service, hindi yan ang qualification para pumasok ka sa langit. Kailangang sumusunod ka sa sinasabi ng Biblia, sapagkat yan po ang tinuturo ng Scripture sa atin. Okay? Kasi minsan mo, kapatid, hindi sapat na nakikinig ka lang. Kailangan kang sumunod. Amen po ba? Ikalawang uri ng tao na katanggap-tanggap sa Diyos ay ito, may bunga ng mabubuting gawa ang kanilang pananalig sa Diyos. Una, may bunga ng pagsunod. Yan ang katanggap-tanggap sa Diyos. Ikalawa, ang katanggap-tanggap sa Diyos, may bunga ng mabubuting gawa. Hindi lang basta naniniwala ka at nagtiwala ka kay Kristo, period, tapos na. Hindi. Kailangan may makitang mabuting gawa sa iyo. Ano ang sabi ng Santiago 2, talatang 17? Lahat tayo ay magbasa. 1, 2, 3. Patay ang pananampalataya o ang pagtitiwala sa Diyos ay patay, walang silbi kung walang mabuting gawa na nakikita doon sa tao. Tandaan ng bawat isa sa atin, hindi po tayo naliligtas ng mabubuting gawa. Pero ang mabuting gawa ay napakaganda. Tinuturuan tayong gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Pero hindi po tayo naliligtas ng mabubuting gawa. Naliligtas ang tao sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ngunit ang tunay na pananampalatayang yun ay may bunga. May makikitang bunga ng mabubuting gawa. Kasi kapag walang anumang bunga, ipinapakita nito na ang pananampalataya ng isang tao ay hanggang salita lamang dahil walang tunay na pagbabago sa buhay niya. Kung sinasabi mong naniniwala ka kay Jesus Christ, pero hanggang ngayon ay suplada ka pa din, hindi tunay na paniniwala yun kay Kristo. Ang tunay na paniniwala kay Kristo, nagbabago ang ugali mo. Mula sa pagiging suplada, nagiging suplado. Sorry. Hindi ka na suplado ngayon. Ikaw ay nagiging palabatina sa kapwa mo. Hindi ka na matapobre ngayon, kapatid. Amen po ba? Kasi ipinapakita nito na ang pananampalataya ay patay. Anong sabi ng Santiago 2, talatang 26? Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya yung taong yan, sabi niya, nagtitiwala sa kay Kristo, may nasalubong siyang isang senior citizen. May bit-bit na bag, na hirap. Sabi niya, Nay, kawawa naman po kayo, oo nga eh. O sige po, nawa, patubayan kayo ng Diyos, Nay, ha? Ingatan kayo ni Lord. Sige, hirap na hirap yung matanda. Ingat, gabayan kayo. Nawa, samahan kayo ng anghel, siya ang bumuhat niyan. Kaya mo naman buhatin yun para tulungan yung matanda. Nakuha nyo? Ano yung faith nun? Wala, patay. Kasi, walang gawa. Walang mabuting gawa. Nakuha nyo, kapatid? Kasi ito po ang isang ilustrasyon. Ang tunay na pananampalataya ay parang puno. Sino nakakita na ng puno dito? Tapos ang kami naman nakakita na ng puno. Baka masyak yung katabi mo, nakakita ka na pala ng puno. Okay? Nanlaki mata ng katabi mo, nakakita na pala siya ng puno. Sige, ulitin natin. Sino mga nakakita na ng puno rito? Sino sa inyo na makakita kayo ng puno, nakikita ninyo yung pinakaugat ng puno? Taas ang kamay. Hindi mo makikita ang ugat ng puno. Ngunit ang makikita mo ay ang bunga at dahon ng puno. Amen?
Pag walang dahon at walang bulaklak o walang bunga ang puno, may problema sa puno. Ang may problema ay yung ugat ng puno. Ganon din ang pananampalataya. Kung totoong si Kristo ay pinaniniwalaan mong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, may makikitang pagbabago sa karakter mo. May makikitang pagbabago sa pananalita mo. Hindi ka na nagmumura. At sumusunod ka sa Panginoon at naglilingkod ka kay Kristo. Anong sabi ng Mateo 7, talatang 16? Basahin natin. 1, 2, 3. Malakas sa tinig. Yes, makikilala natin kung anong uri ng tao yan sa bunga ng kanyang pamumuhay. Maitutulad ko ang isang taong may pananampalataya sa Diyos pero walang nakikitang pagbabago sa buhay, katulad siya ng isang fire extinguisher. Sino nakakita na ng fire extinguisher? Kukunti pa lang ang nakakita rito. Meron tayo dyan, nakatabi dyan. Nakasabit yan sa pader. Maganda ang pintura. Kumpleto ang label. Ngunit nang magkaroon ng sunog at nang gamitin, wala palang laman. Anong silbi nun? Mukha siyang fire extinguisher, pero walang kakayahang gawin ang kanyang layunin. Kasi noong ipinus, walang lumabas na anumang laman o kulay puti para pampatay doon sa apoy. Ganito rin sa mga tinatawag na mga taong mukhang Kristiyano. O wag kayong diling mo sa katabi nyo. Okay? Ganyan din sa mga tinatawag na mga taong mukhang Kristiyano sa panlabas, ngunit walang bunga ng pagbabago ng buhay. Walang bunga ng pagbabago ng isipan at walang bunga ng pag-ibig sa puso niya. Sa halip, ang nagahari ay puro galit, puro muhi, at puro sama ng loob. Pero siya ay naniniwala kay Kristo. Nagbabasa ng Bible, umaaten sa ganitong gawain, pero walang nangyayaring pagbabago sa kanyang buhay. Tandaan nyo, ang tinatanggap ng Diyos ay ang taong nakaranas ng born-again experience. Matapos nitong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Yun po yung bungang hinahanap ng Diyos pag ikaw ay tumanggap kay Jesus. Pag sumampalataya ka kay Jesus, ang hinahanap na bunga niya ay yung born-again experience na kasunod ng iyong pananampalataya. Anong sabi ng 1:3 talatang 3? Jesus answered, "Most assuredly I say unto you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." So yan po ang napakalinaw na pinapahayag sa atin. Kaya nga sinasabi ko, naniniwala ka kay Kristo, wala namang pagbabago sa isip, sa damdamin mo at sa karakter mo. Ano ang tinutukoy ko? Wala kang born again experience. Ano ba ang born again? Ang born again ba ay isang sekta ng relihiyon? Hindi po. Para sa kapakanan ng mga bago-bagong dumadalo dito ngayong sa afternoon service, ang born again po ay hindi isang sekta ng relihiyon. Ayon kay Jesus, ang born again ay isa po itong spiritual experience na ang taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay ay nakararanas po ng spiritual na kapanganakan mula sa Diyos.
Ano itong spiritual na kapanganakang buhat sa Diyos? Hindi po ito patungkol sa pangalawang physical na kapanganakan, kundi tumutukoy sa pagbabago ng isipan, pagbabago ng ugali at pagbabago ng pamumuhay ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang pananalig kay Jesucristo. Yan po ang ibig sabihin ng born again. Kaya wag po kayo maging allergic sa born again na salita. Uy, dumulo ka ba sa born again na yan? Ang tingin agad nila, relihiyon. Nagbago na tayo ng relihiyon. Born again na pala tayo ngayon. Hindi po. Hindi po relihiyon yan. Karanasan po yan. Tandaan ninyo itong aking sinasabi. Ang mabubuting gawa o mabubuting ugali ay hindi ugat ng kaligtasan, kundi yan ay bunga ng kaligtasan. Ulitin natin, ang mabubuting gawa o mabubuting ugali na maaaring ipinapakita mo ay hindi ugat ng kaligtasan, kundi ito ay bunga ng kaligtasan. Bakit ka gumagawa ng mabuti? Kasi ligtas ka. Bakit nabago ang buhay mo? Hindi para ka maligtas. Ikaw ay ligtas na. Yun po yun. At hindi tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa o nagiging mabait sa kapwa natin upang tayo ay maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay naligtas na. Kaya ka gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa. At ang ikatlong tao na katanggap-tanggap sa Diyos ay ang mga taong may malalim na paggalang sa Diyos. Gawa 10, talatang 34 hanggang talatang 35. Ano ang sabi dito? Tunay ngang nauunawaan ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Sabi ito ni Pedro, kundi sa bawat bansa, ang taong may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay katanggap-tanggap sa Diyos. Sino raw ang taong katanggap-tanggap sa Diyos? Ang taong may takot sa Kanya at ang taong gumagawa ng katuwiran. Anong ibig sabihin ng salitang may takot sa Diyos? Na binasa natin sa aklat ng mga gawa, Kabanata 10, talatang 35. Hindi po nangangahulugang natatakot ka na parang takot ka sa isang malupit na amo mo o takot ka sa isang malupit na magulang mo. Hindi yun ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos. Sa halip, yung pagkatakot sa Diyos ay tumutukoy po sa banal na paggalang at pagpipitagan at pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng banal na pagkatakot sa Diyos. At dahil sa malalim na paggalang mo sa Diyos, nagiging maingat ka sa iyong pamumuhay. Okay? Sige, next slide tayo. Ayan. Isang click yan. Una, maging maingat tayong mamuhay. Yan po, kaya nga nakakalugod sa Diyos ang taong may takot sa Kanya. Kasi ang taong may takot sa Diyos, nagiging maingat sa kanyang pamumuhay. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan ay nagiging matalino tayo sa paggawa ng mga desisyon at nakikilala natin ang tama at mali. Pag may takot ka sa Diyos, nagiging maingat ka at nagiging magaling at mahusay kang gumawa ng desisyon. At nakikilala mo ano ba ang tama at ano ba ang mali. At ikalawa, pag meron tayong malalim na paggalang sa Diyos o takot sa Diyos, umiiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Anong kahulugan yan? Ang kahulugan po niyan, mga minamahal, sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, ay lumalayo ang isang tao sa kasamaan. Naiiwasan niya ang bisyo at ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon.
dahil sa takot niya sa Diyos. At ikatlo, ay naghahangad at nananabik yung tao na sundin ang kalooban ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Ano ang sabi ng Isaiah 66, talatang 2? Has not my hand made all these things, and so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor. Tagalogin niyo yun. These are the ones I look on with favor. Ito ang uri ng taong aking kinagigiliwan o tinatanggap. Those who are humble and contrite. Sa Tagalog, ang humble ay mapagpakumbaba. Yung contrite, mapagsisi. At yung ating pinapaksa, ikatlo, and who tremble at my word. May takot sa salita ko. Kumbaga sa pag nakarinig ka ng preaching, hindi mo mapigilang matakot. Lord, salita mo po yun. Ako, naranasan ko po yan. Nasa Baguio ako noon. May nagpipreach na isang pastor mula sa Davao. Puro kami, 1,500 pastors ang kasama ko doon sa isang pastors conference. Nasa teachers camp kami sa Baguio City. Nakuupo kong ganyan, habang nangangaral siya, tumutulo yung luha ko. Kasi bakit? Yung word of God nagpe-penetrate sa puso ko. Nanginginig ako sa takot sa word of God na binibitawan niya. Ang paksa niya about the book of Ezra, yun pong rebuilding of the temple of God. At ang sabi sa kanyang pangangaral, the first thing that Ezra did was to build an altar first. Before the reconstruction of the temple, yung altar muna ang kanyang nilikha. Dito tuloy yung preacher. At sinabi niya, ang altar speaks about our devotion to God. So bago tayo magtatag at pagtayo sa buhay natin, patatagin muna natin ang puso natin sa Diyos. Tindi ng dating ng mensahe nun. Akala ko ako lang yung tumutulo ang luha. Kasi pag tumuluwa ko, kasama uhog kaya panay ang ko. Pagtingin ko, lahat ng mga pastor doon, luhaan na. Yung iba, nung una nakaupong ganyan, mamaya nakagano na, parang tuloy-tuloy ng lumuhod. Napaluhod na rin po ako. Habang nangangaral po yung pastor, napaluhod ako. Namaya, sumuot na ako sa ilalim ng silya. Bakit? Di ko mapigilan humagulgol habang ako'y nakikinig ng preaching. Why? Because I trembled at the preaching of God's word. Grabe yung takot ko sa salita ng Diyos yan Yan daw po yung taong kinagigiliwan ng Diyos. Yan yung taong humingin ka isang bagay, ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka na kinakailangan pang mag-beg, magmakaawa, Lord, please. No. Kasi this is the one that I look with favor, sabi ng Diyos. These are the ones that I look with favor, those who are humble, those who are contrite, and those who tremble at my word. Grabe yung paggalang salita ng Diyos. Yung Biblia niya, hindi siya papayag na hindi niya ito lilipas ang 24 oras na hindi niya nabubuksan yung Biblia niya. Kasi grabe yung paggalang niya sa Word of God. Yan yung, kumbaga sa madaling makatouch sa puso ni God Yung taong pag nagbabasa ng Bible, hindi agad humihikab. Yung bang ginagawang pampatulog ang Biblia? Hindi ako makatulog, basa nga ako ng Bible. Ginawa lang pampatulog. Nung makatulog, yung Biblia, nasa mukha na niya. Nakatapal na sa mukha niya. Nakatulog. Mali. Huwag niyong gagawin pampatulog ang Biblia. Ang Biblia ay basahin yung maigi. Pag hindi mo naintindihan, humingi ka ng kaalaman sa Diyos. Lord, hindi ko maintindihan ang Biblia. Mangusap sa akin ito. Naramdaman na ninyo, nagbabasa ka na ng Bible, tumutulo na luha niyo. Yun ang sinasabi dito ng God. And who tremble at my word. These are the ones that I look with favor. Sino raw yung mga taong kinaglulugdan at kinagigiliwan at tinatanggap ng Diyos? Mga taong mapagpakumbaba. Ikalawa, mga taong mapagsisi. At ikatlo, mga taong
may banal na pagkatakot sa kanyang salita. Yung bang preaching of God's word, tapos pipikitan mo yung pangangaral, hindi ka ba natatakot sa Diyos yun? Kasi it is God who speaks. Di ba? Di ba may mga tinatawag sa may mga teacher na terror eh. Ayaw na ayaw pumikit ka. Kami noong araw, sa subject namin na statistics noon, na nag-aaral pa ako sa kolehiyo, sabi sa amin ng professor namin, pag may nakita ko isang hiccup lang, huwag ka nang pumasok sa klase ko. Kahit hindi pa tapos, I will mark you 5 point lang. Bagsak ka na sa klase niya. Kaya kami doon, nakabantay kami, yung mga bibig namin nakaganyan. Kasi hindi pwedeng humikap, hindi pwedeng matulog. Sa kanya yun, ha? How much more is God's Word? Salita ng Diyos yan, kailangan pinagbibigay galang. Kaya yung iba, sa gawain po na nalakihan ko, bago mag-start ng service, lahat po ay pinatatayo. At pagkatapos po, bago mag-start, bago mag-opening prayer, may opening reading of Scripture muna. At walang gagalaw. Pag nagbabasa na po ng Bible, kahit ihi ka na, walang pupunta sa CR. Nakatayo ka lang. Walang uupo. Just listen to the reading of the Scripture. At pagkatapos ng reading ng Scripture, sabay aawit. At doon lang po pwede kang pumunta ng comfort room. Ganyan ako pinalaki nung araw sa isang church na born again. Grabe yung respeto sa Word of God. Kaya lumaki ako sa church na yun, pag hindi ako nakapagbasa ng Bible, feeling ko backslider na ako. Ganun po kasi namin ginagalang ang Biblia. At meron kaming pamantayan nung araw sa inaatinan kong church na yan. Ako po'y bago-bagong Kristiyano nun. No Bible, no breakfast. Yun po yung principle po doon na pinairal sa amin. Hindi ka po pwede mag-almusal na hindi ka muna nagbabasa ng Bible. Before you take your breakfast, you need to read your Bible first before taking up breakfast. Kasi bakit? Mataas na paggalang sa Word. Kasi ito po yung pinamana ng pastor ko way back 40 years ago, yung Isaiah 66 verse 2. Yan ang isiniksik niya sa puso namin. These are the ones that I look with favor. The one who tremble at my word. Amen po ba, kapatid? Kaya hindi uso sa amin kahit 3 oras mag-preach yung pastor namin nung araw. Sinasadya niyang pahabain. Talagang hindi pwedeng wala siyang dapat makita nakapikit at aantok-antok at hihikab-hikab. Lahat ng paraan ginagawa namin para maging gising kami. Kaya nung araw, ang dami kong kurot dito sa hita ko. Pag nakikinig ako, kinukurot ko, pag naramdaman ko na, inaantok na ako, kinukurot ko na siya. Kurot ako ng kurot. Kaya ang dami kong kurot, buti na lang nawala na. Bakit? Kasi gusto niyang ipamana sa amin, igalang niyo ang salita ng Diyos. Makakasumpong ka ng favor with God. Papaborang ka ng Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kung sabay-sabay kayong tatawag sa Diyos, hingi ng tulong, ikaw ang uunahin niyang tulungan. Yun pong ibig sabihin niyan, these are the ones that I look with favor. Uunahin kanyang tulungan. Amen? Bago siya tumulong sa iba, ikaw muna ang uunahin niya. Kung kailangan mo ng healing bago siya magpagaling sa ibang tao, ikaw ang kauna-unahan niyang pagagalingin. Kung nangangailangan ka ng promotion sa trabaho, maraming tumatawag, Lord, promote us. Ikaw ang unang-una niyang ipopromote sa lahat ng promotion sa buong mundo. Bakit? Because God sees that you tremble at His word. Tindi niyan, kapatid, no? Kaya ang taong tunay na gumagalang sa Diyos ay hindi lamang nagsasabi ng tamang salita.
kundi isinasabuhay ang kanyang pananampalataya sa araw-araw. Sino sa atin dito nagmamahal sa ating mga ama o sa ating ina? Next Sunday ay Father's Day. Amen? Ba't parang dumungkot kayo, Father's Day lang? Dapat nga maging masaya tayo, Father's Day eh. Bakit ko nasabi yan? Kasi kapag mahal at iginagalang ng isang anak ang kanyang ama o ina, kaya nagtanong ako, sino nagmamahal sa inyong tatay at nanay? Bakit parang, pag nagmamahal, parang hindi kayo interesado? Sumagot? Buti wala dito nanay at tatay mo, kung nagkataon, palo ka sa bahay. Dapat masaya kayo. Wala man ang mga magulang nyo rito, pero magiging proud sila pag nabalitaan nila. Nagtanong yung pastor doon, doon umatin yung anak mo. Kasi may umatin ako, may kilala ko umatin doon eh. Sinarawan mga nagmamahal sa amatin. Ang lakas ang sigaw nila. Sasabihin ng tatay at nanay, ay, isa siguro sa mga anak ko yung sumisigaw talaga nung magtanong yung pastor. Sige, ulitin natin. Take two. Take two. Sino sa inyo ay tunay na nagmamahal at iginagalang nyo ang inyong ama't ina? Taas ang kamay. At magsabi ng, di ba, tingin nyo, inunahan nyo na agad ako, galing talaga, galing. Sabi sa mo, give me 5. Ang galing mo sa mo, give me 5. Kapag mahal at iginagalang ng isang anak ang kanyang ama o ina, hindi lamang siya sumusunod kapag nakatingin ang kanyang ama o ang kanyang nanay sa kanya. Sa halip ay sumusunod siya sa mga bili nito kahit wala sila na nakikita ka. Hindi ka sila nakikita, siya sumusunod ka pa rin. Ganon din ang taong may malalim na paggalang sa Diyos. Gumagawa ka ng tama, hindi dahil natatakot ka sa Diyos, kundi dahil mahal at iginagalang mo ang Diyos. Yan ang tunay na pagkatakot na binabanggit ng Biblia. And last but not the least, ika-4, anong uri ng tao na katanggap-tanggap sa Diyos? Mga sumasamba sa Diyos mula sa puso. John 4:23-24. Basahin po natin ang verse sa Bible. Lahat ng marunong magbasa ng English. Tumayo lahat pala ng mga marunong magbasa ng English. Sige, tayo. Tayo. Yung marunong magbasa ng English, yung hindi marunong magbasa, upo na lang po, ha? At least, okay lang naman yan. Hindi naman namin kayo minamata. Pero parang gano'n na rin. Parang gano'n na rin. Masama magmata ng tao. Sasala na naman ako, sabi ko sa inyo eh. Okay? Ready? 1, 2, 3. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Yan. Napakaganda po ng talatang binasa natin. Dito sa ating binasa na yan, sa John chapter 4, 23-24, may dalawang bagay na sinasabing hinahanap ang Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Ano yung una niyang hinahanap? Ang taong sumasamba sa Espiritu. Yan ang hinahanap niya. Yan yung uri ng taong tinatanggap ng Diyos. Yung hinahanap ng Diyos, ang taong sumasamba sa Diyos sa Espiritu. Anong ibig sabihin yan? Sumasamba siya mula sa kanyang pananampalataya. Bakit? Anong kaugnayan ng sumasamba sa Espiritu at sumasamba sa pananampalataya? Kasi ang Diyos, pag sinabing Espiritu, hindi nakikita. At pag may faith ka kay God, it is as if nakikita mo siya. Pero hindi sa pamagitan ng dalawang mata, kundi by faith. Alam natin, ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin, sumasamba tayo sa Diyos kahit wala tayong image sa harapan ng Diyos. May image o picture na parang isang Diyos. Kahit wala yun, sinasamba mo ang Diyos. Nakuha niyo po? Yan ang hinahanap ng Diyos. Yung uri ng taong sumasamba na walang anumang picture sa harapan niya, walang anumang rebulto sa harapan niya.
Dahil kung merong sumasamba siya sa bagay na nakikita niya, hindi siya sumasamba by faith. Hindi siya sumasamba sa Espiritu. Sapagat ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritu ay hindi nalilimitahan sa isang lugar lamang. Kahit sa ang lugar mo pwedeng sambahin ang Diyos. At ikalawa po ay sinasamba siya sa katotohanan. Yun po natin nakita. Worship, yan ang hinahanap ng Diyos eh. Ang isang taong sumasamba sa katotohanan. Anong ibig sabihin po niyan na sambahin siya sa katotohanan? Ibig sabihin po, ang Diyos ay dapat sambahin ng totoo at taos puso ang pagsamba sa Diyos. Pag umaawit ka, totoo yung pag-awit mo. Pag nagtataas ka ng kamay, totoo yung pagtataas mo ng kamay bilang paggalang sa Kanya. Hindi pakitang tao, hindi sumunod lang, nakita mo yung katabi, nagtaas ng kamay, makikigaya ka rin sa Kanya. Nakita mo yung katabi mo umaawit, makikigaya ka na rin sa Kanya. Hindi po ito gaya-gaya o napipilitan. Kusang loob na pumunta tayo sa ganitong gawain para sambahin ang Diyos. Yan po ay pagsamba sa Diyos sa katotohanan. Hindi yung napilitan ka lang at pinangakuan ka, sama ka sa akin, sasamba tayo sa Diyos, pagkatapos ang pakakainin kita sa mga inasal. Ano yun? Hindi yan pagsamba sa katotohanan. Hindi yan ang uri ng mananambang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos na mananamba ay ang mananampalataya na sumasamba galing sa kanyang pagmamahal at galing sa kanyang paggalang para sa Diyos na buhay. Amen? Nabasa natin, itong mananambang hinahanap ng Diyos. Ang mga ganitong tao na sumasamba sa Diyos ay may pananampalataya at taos sa kanilang puso ang pagsamba. Nalalaman natin na ang paghahanap ng Diyos sa mga pusong tapat, mga taong umiibig sa Kanya, mga taong hindi lamang reliyoso, kundi mga taong may tunay na relasyon sa Diyos. So hinahanap din ng Diyos yung mga taong may tunay na pananalig. Hinahanap ng Diyos yung mga taong hindi lamang siya kapatid, pinaniniwalaan dahil may image siyang nakikita, kahit walang image, naniniwalang buhay ang Diyos. Wala kayong nakikitang rebulto po dito. Bakit? Dahil tayo'y sumasamba sa Diyos sa Espiritu. Ibig sabihin, sumasamba tayo sa Diyos sa pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi kinakailangan may nakikita ka. Kahit wala kang nakita, alam mo, ang Diyos ay Espiritu at ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. At present si God. Sino walang present si God ngayon? Yan ang example ng faith. Naniniwala ka, narito si God? Yan ang example ng faith. So kung narito si God, masasamba natin siya. Pero kung sinasabi, wala si God dito, dapat may rebulto tayo rito. Ilagay natin ang rebulto ni San Pedro rito, ni Saint Ferdinand dito. Ilagay natin ang rebulto ni Saint Marian, ni Saint Ana, ni Saint Ces, Saint Tintin, Hunyo. Wala po. Hindi na kailangan yun kasi naniniwala tayo, ang Diyos ay Espiritu. Hindi siya nakikita. Kaya sinasamba natin siya sa pananampalataya. Kapatid, ikaw kaya ang minemensahe nito? Mateo 15, talatang 8. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakanwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Ikaw kaya ang minamansahihan yan? Na ginagalang mo ang Diyos pero ang puso mo ay malayo sa Kanya? What do you think? Ikaw ba yung taong hinahanap ng Diyos? Tanungin mo ang katabi mo, kapatid, sandali lang ka mo, pakigising lang. Singin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, gimising ka sandali. Ikaw ba yung taong hinahanap ng Diyos? O ikaw ba yung taong alam mo na hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos,
Pero hinihintay ng Diyos na buksan mo ang puso mo sa Kanya. Kapatid, naniniwala kong ikaw ang kinakausap ng Diyos ngayon. Ikaw na hinihintay ng Diyos na buksan ang puso mo dahil minamahal ka ng Diyos. Tinatawag ka kaibigan ngayon. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag magkaalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, lapit mo lamang ang buhay mo. Oh, ikaw ay kanyang minamahal. Hinihintay ng may kapal, nabuksan mo ang puso mo. Oh, ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal. Dahil ika'y kanyang mahal. Iyong bang nararamdaman, tinatawag ka kaibigan ngayon. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Hinihintay ng may kapal, nabuksan mo ang puso mo. Oh, ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugo banal. Dahil ika'y kanyang mahal. Ikaw ay kanyang minamahal. Hinihintay ng may kapal, nabuksan mo ang puso mo. Oh, ikaw ay
banal, dahil ika'y kanyang mahal. Iyo bang nararamdaman, tinatawag ka kaibigan ngayon? Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag mag-alinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal, hinihintay ng may kapal. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugo banal, dahil ika'y kanyang mahal. Ikaw ay kanyang minamahal, hinihintay ng may kapal. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw hinubog ng may kapal ng kanyang dugo banal, dahil ika'y kanyang mahal. Sino ang taong kinalulugdan ng Diyos? Siya na ang taong mapagpakumbaba, mapagsisi, at may malaking paggalang sa kanyang mga salita. Mga minamahal,